Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome sa atin pong online midweek service. Pag-uusapan po natin ngayon ang patungkol po sa pagtupad sa layunin. Bawat isa po sa atin mayroon pong mga layunin sa atin pong buhay na kailangan po nating gampanan, kailangan po nating gawin, no? Kailangan matupad yung layunin natin sa buhay sa mundo pong ito. So, paano ba natin matupad ang atin pong mga layunin sa atin pong mga buhay? So, yun ang pag-uusapan po natin sa oras pong ito mula po sa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. No, hayaan po natin ang salita po ng Panginoon ang siyang mangusap sa bawat isa po sa atin sa gabi pong ito. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagbasa natin ng kanya pong salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras pong ito. Patuloy ka namin na pinupuri, sinasamba sa amin pong kalagitnaan at ino-honor namin ang iyo pong salita na amin pong napakinggan at mapapakinggan pa, O Diyos, sa mga oras pong ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang salita mong ito ay patuloy, O Diyos, na magbago sa aming mga buhay, mag-encourage at kung ano pa man ang mga ituturo mo sa amin sa gabi pong ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. So napakinggan po natin ang salita po ng Panginoon. Paano natin ngayon malalaman, no? Kung paano natin tuparin paano natin ngayon matutupad ang atin pong mga layunin sa atin pong buhay. Yes, may layunin nga tayo sa buhay, pero paano natin matutupad dito? Una, knowing God's plan. Dapat alamin natin yung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa atin. Kasi tayo may sarili tayong plano sa atin pong mga buhay. Pero madalas yung plano po natin ay hindi po yan ang plano ng Panginoon. Kaya napakaganda na dapat tinatanong natin sa Diyos, Lord, ano ba ang plano mo sa akin? Saan mo ako dadalhin na direksyon? Ano yung mga pinapagawa mo sa akin? Napakahalaga po ng pagkakaalam po natin sa plano ng Diyos. Kaya sabi nga sa Jeremiah chapter 4, chapter 1 verses 4 to 5, sinasabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Anong ibig sabihin po nito? Ang Diyos ang may alam ng lahat. Ang Diyos ang nakakaalam, no, sa mangyayari sa iyo sa mundo pong ito, kasi siya yung author ng buhay po natin. Nakakalimutan natin madalas yan. Sabi nga ng isang book ni Rick Warren, yung Purpose Driven Life, sabi niya, para malaman mo yung purpose mo sa mundo pong ito, sa buhay mo, kailangan balikan mo yung nag-create sa'yo. At sino ba nag-create sa'yo? Of course, ang Panginoong Diyos. Siya yung lumikha sa atin at kailangan nating balikan, no? At tanungin ang Diyos, ano ba ang kanyang plano sa atin? Ano ba ang purpose ng buhay natin? So mahalaga na inaalam natin ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi lang yung plano natin, no? Lagi natin 'to napapakinggan sa iba pong mga pastor na nagsasabi na ang daw po kamalungkot sa buhay po ng tao ay yaong nagtagumpay ka sa hindi naman yan ang pinapagawa sa iyo. Napaka-powerful po na salita yun. No, nagtagumpay ka nga pero hindi yan yung pinapagawa sa iyo. Wala pa rin. So hindi mo pa rin natupad yung layunin mo. At sabi din ni Dr. Monroe, di ba? Ang isa sa pinakamalungkot sa buhay ng tao ay hindi po ang kamatayan.
kundi yung buhay na walang layunin. Buhay na walang layunin. Kaya mahalaga na dapat inaalam natin ano ba ang plano ng Diyos sa akin, ano ba ang layunin ng buhay ko, why I exist on this earth, no? Bakit ako nabubuhay sa mundo pong ito? Ano ba ang dahilan? Ikaw ba ay nabubuhay lang para kumain, uminom, magsaya, 'di ba? Mag-aral, magtrabaho, and then pagkatapos wala na. So dapat mayroon kang ginagawa. At yung ginagawa mo ay dapat yan ay patungo sa kung saan sa pagtupad sa plano ng Diyos para sa iyo. Sa pagtupad sa kung ano yung layunin mo sa iyong buhay. Okay? So, madalas po, ang dahilan ng atin pong mga kabiguan ay dahil hindi natin inaalam ang mga plano ng Diyos sa buhay po natin. No? We just rely on our own plan. Nakadepende lang tayo sa atin pong mga plano. Without knowing na hindi pala yan ang plano ng Diyos sa akin. No? Hindi pala yan ang pinapagawa sa akin ng Diyos, pero yun yung ginagawa ko. Hindi pala yan yung direksyon ng Panginoon, pero yun yung ginagawa mo. It is very important na tayo po ay nagtatanong sa Panginoon. Kaya mahalaga po ang pagbabasa natin ng kanyang salita. Mahalaga po yung atin pong pananalangin sa kanya, pakikipag-usap sa kanya. Kasi sa salita ng Panginoon, doon nakikipag-usap ang Diyos sa atin at tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin sa kanya. Kaya dapat every day of our lives ay ginagawa po natin ito. Tayo po ay nananalangin at nagbabasa ng Bible. Nakikinig po tayo ng mga sermon at mga counseling po ng iba pong mga nagsasabi sa atin ng mga lingkod po ng Diyos. No? Yung mga godly people, yung mga advice po nila. Isa yan sa mga ginagamit ng Panginoon para tayo po ay kausapin. No? Para tayo po ay turuan. Okay? So, wag tayong mag-rely lang sa sarili nating plano. Alamin natin, ano ba yung plano ng Diyos sa akin? Saan ba ako na dinadala ngayon ng Panginoon? Baka hindi itong pinapagawa sa akin ng Diyos, pero ito pa rin yung ginagawa ko, ginagawa. Kaya hindi ako umuusad, okay? Ang isa po sa pinakamalungkot sa buhay ng tao, yung nagtagumpay ka, sabi ko nga kanina, na sa mga bagay na hindi naman yan ang pinapagawa sa iyo. Napakalungkot po yan. Kaya mahalagang alamin mo ang plano po ng Diyos sa iyo. So kapatid, alamin mo ang plano ng Diyos sa iyo. Pakitype nga po dyan sa atin pong comment section, knowing God's plan o pagkaalam sa plano ng Diyos. So lahat tayo ay may kanya-kanya pong layunin sa buhay. Pero dapat una, para matupad ang atin pong mga layunin sa buhay, dapat nating alamin ano ang plano ng Diyos para sa atin. Pangalawa, para matupad natin ang plano ng Diyos sa buhay po natin, kailangan po natin ng obedient heart o masunuring puso. Kailangan susundin natin. Baliwala yung pagkaalam mo sa plano ng Diyos kung ayaw mo namang sumunod. Kaya sabi nila, wag mo na daw tanungin ang Panginoon kung anong gagawin mo kung hindi ka naman willing na sumunod. Diba? So dapat may willingness to obey. Alam mo na ito ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, pero hindi mo pa rin ginagawa. Baliwala pa rin yun. Kaya kailangan, pangalawa, we should have an obedient heart. Dapat may masunurin tayong puso para po magawa natin, ma-accomplish natin ang atin pong layunin o purpose sa buhay po natin sa mundo pong ito. Okay? So, pagtupad sa layunin sa buhay. Pagtupad sa atin pong layunin sa buhay. Una, pagkaalam sa plano ng Diyos. Pangalawa, dapat mayroon tayong masunuring puso. Sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 7, subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin. Madali ba yung pinapagawa ng Panginoon sa kay Jeremiah? Hindi. Buti sana kung yung pupuntahan niya, yung magpipreach lang siya, okay na. Pero hindi eh. Alam niya kung ano mangyayari sa kanya kapag nagsabi siya, magpropesy siya doon sa mga taong hindi nakikinig o naniniwala sa kanya. Lalong-lalo na ang mga sasabihin niya ay puro against doon sa mga gusto ng mga tao. Buti sana kung yung mga sasabihin mo ay puro papuri sa kanila, no? Puro mga alam mo yon, yung mga pang-comfort lang na salita. Hindi eh. Ang pinapasabi sa kanya ng Panginoon, mabigat.
ng mga salita. Pinaparebuke, pinapakorek. So, medyo mabibigat yun. Kaya nga si Jeremiah ay tinagurian po na weeping prophet kasi iyak po siya ng iyak. Bata pa talaga siya nung time na yon. Imagine, sabi ng mga Bible scholar, mga nasa between 14 to 17 years old si Jeremiah during that time. No, biro mo yan, ang bata niya. Tapos ikaw ba, papakinggan ka kaya ng mga matatanda? Kung ikaw ay bata pa na magsasalita sa harap nila, ang iba dun sa kanila, mga talagang dalubhasa sa pagdating sa Torah o sa batas ng Panginoon ang time po na yon. So medyo hindi po ganun kadali ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon, no? At nung una, marami din siyang mga excuses. Pero hindi po nangibabaw kay Jeremiah yung kanya po mga excuses. Yes, meron siyang nakipag-resell siya sa Panginoon, may bargain siya sa Diyos, may mga sinasabi siya na, Panginoon, bata pa po ako, may gatas pa po ako sa labi. Ay sabi ng Panginoon, huwag mong sabihing bata ka pa. Kasi si Lord yung nagbigay ng salita sa kanya, ng mga salita na kanyang sasabihin. Pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, tiyak na ang Diyos ay sasamahan ka niya. No? Sasamahan ka ng Panginoon. Finding the will of God may bring happiness and satisfaction to us. Okay? Yung pagkaalam daw po sa plano ng Diyos, magdadala po sa atin ng kasiyahan at satisfaction sa buhay po natin. Pero, but obedience to God brings success to us and happiness to God. So yung pagsunod po sa Panginoon ay magdadala po sa atin sa tagumpay. Ang pagsunod natin sa Diyos magdadala sa atin sa tagumpay at magbibigay kasiyahan sa ating Panginoon. So ang isa sa pinakatagumpay sa buhay po ng tao, ang pinakamatagumpay na tao sa mundo pong ito, ay yung inalam ang plano ng Diyos sa kanyang buhay at sinunod ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ginawa niya kung ano talaga ang purpose sa kanyang buhay. Yun ang tao na totoong tagumpay. Ang tagumpay kasi na basihan ng mundo ay yung marami kang pera, nakapagtapos ka ng bachelor's, master's degree, doctorate degree, no? Yun yung success. Marami kang ipon sa bangko, marami kang pera, no? Dami mong mga kayamanan, yun yung success ng mundo. Pero sa Panginoon, ang success niya ay yung pagkaalam ng kanyang plano sa atin at pagsunod natin sa kanya pong plano. That is success. Success means doing the will of God in your life. Yun yung success, yun yung tagumpay. Gusto ng Panginoon magtagumpay ka, matupad mo ang kanyang plano, ang kanyang kalooban sa iyong buhay, ang iyong purpose o layunin sa mundo pong ito. Pero paano mo matupad yan? Una, kailangan alamin mo ang plano ng Diyos. Pangalawa, dapat sundin mo. Baliwala ang pagkaalam mo sa plano ng Diyos kung hindi mo susundin. Kaya't ang pagtatagumpay ay hindi patungkol sa pera o magandang buhay. Matagumpay tayo kung ginagawa natin ang nais ng Diyos sa atin pong buhay. Tatandaan natin yan. Magtatagumpay o matagumpay lamang tayo. Masasabi nating we are successful if we accomplish the plans or we obey the plans of God in our lives. Tatandaan po natin yan mga kapatid. If you obey God's will, He will take care of your bill. Lagi natin na papakinggan yan sa iba, ano? Hindi to originally galing sa akin. Maraming nagsasabi po nito, if you obey God's will, He will take care of your bill. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. At wala pang tinawag si Lord na pinabayaan niya. Wala pang tinawag si Lord na iniwan niya sa ere. Lahat ng mga tinawag ng Panginoon ay sinamahan niya at pinagpala niya. Wala pong taong sumunod sa kalooban po ng Diyos na nalugi. Wala po. Lahat ay nagtagumpay. Kapatid, isusupply ng Diyos ang anumang pangangailangan mo kung susunod ka lang sa Kanya. And the question is, are you willing to obey? Even it will take you some price. At ang price yan minsan ay ang buhay mo, oras mo, talento mo. Willing ka ba? No? Willing ka bang sumunod sa Panginoon kahit na it will take so much time? It will take a lot of your, for example, your wealth.
'Di ba? Minsan pagdating sa pera ay hindi natin madalas kayang ibigay o pakawalan yan sa Panginoon. Are you willing to obey? Kahit mayroon pong presyo na hinihingi. Ang dami nating mga excuses sa buhay kapag ang pinag-uusapan ay ang pagsunod sa kalooban ng Lord. Tama po ba? Mga excuses na nagpaparalisa sa atin para hindi magawa ang tunay na plano ng Diyos. Yun yung katotohanan. Nawa ngayong oras pong ito, ngayong gabi pong ito, no? Plano ng Diyos naman ang susundin natin sa atin pong mga buhay. At hindi lang yung plano natin. Ulitin ko po, nawa sa gabi pong ito, plano naman ng Diyos ang susundin natin at hindi lang ang ating plano sa mga buhay natin. Pangatlo, ano yung paano natin matupad ang ating mga layunin? Una, alamin dapat natin ang plano ng Diyos. Pangalawa, mayroon tayo dapat na pusong masunurin. Pangatlo, kapangyarihan ng Diyos or God's power sa English. Sabi doon sa verses 8 to 10, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Grabe, no? Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. So, grabe po yung assurance ng Panginoon kay Jeremiah nung time na yun. Kasi alam ng Diyos na takot si Jeremiah. Alam ng Diyos yung kanyang kahinaan. At alam ng Panginoon yung kahinaan natin. Alam ng Diyos kung ano ang hindi natin kayang gawin. Pero hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan niya, ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Ano ang kaya mong gawin kapag kasama mo siya. So mahalaga po yung kapangyarihan mula sa Diyos. Mahalaga po yung basbas ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Mahalaga po yung guidance ng banal na Espiritu sa buhay natin. Alam ng Diyos ang kahinaan po natin, kapatid. Kaya nga bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang matupad ang kanyang pinapagawa sa atin. Ganun ang ginawa niya sa kanyang 12 disciples. Binigyan niya ng authority, binigyan niya ng power, no, para magawa nila ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. And that's why nakarating sa atin yung mensahe ng kaligtasan. They turned the world upside down. Why? Because of the power of God. Hindi po dahil sa kanila. Lahat ng mga tinawag ng Panginoon, hindi po yun dahil sa kanila. Na-accomplish nila yung kanila pong purpose o layunin sa buhay sa mundo pong ito. Not because of their own ability, but because of the power of God na sumama sa kanila. Sasamahan ka ng Panginoon, kapatid, sa pagtupad mo ng iyong layunin sa mundo pong ito. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot magpagamit sa Panginoon. Huwag kang matakot na ibigay lahat sa Diyos, yung kung ano man ang hinihingi ng Panginoon. Huwag mong alalahanin yung mangyayari bukas. Alalahanin mo ang hindi mo pagsunod sa Panginoon dahil sa lagi mong sinasabi na hindi ako pwede, wala akong magagawa, di ba? Yung marami kang excuses. Sana wag po manatili tayo na marami tayong mga excuses sa buhay. At darating yung panahon na kukunin na tayo ng Panginoon at hindi natin nagawa ang ating mga tungkulin sa atin pong mga buhay. Kapatid, mahina man tayo, pero hindi yan ang titingnan ng Diyos sa atin. Tatandaan mo yan. Mahina ka man, yes, sa tingin ng tao, mahina ka man. Sa tingin ng tao, wala kang magagawa. Pero hindi yan ang tinitingnan ng Diyos sa iyo. Sabi ng Panginoon, sa 1 Samuel, 16:7, sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas. Sabi niya kay Samuel, huwag mo tingnan ang kanyang taas at kikisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. 'Di ba? Yun yung time na kung saan pinili o pumipili si Samuel ng magiging hari ng
Israel kasi papatalitan ni si Saul, di ba? At si David ang hinanpick doon ng Panginoon, no? Yung una kasi na tiningnan ni Samuel ay yung mga kapatid ni David. Mga makikisig, magaganda yung katawan, talagang mga gwapo kasi yun yung mga pamantayan ng tao madalas eh. No, sa pagpili ng leader, madalas ganun eh. Pag gwapo ka, pag pogi ka, talagang malakas yung karisma mo. Kasi yung tao tumitingin sa panlabas. Pero ang Panginoon ay hindi daw tumitingin sa panlabas, kundi sa panloob na anyo. Let us allow God to empower us. Yan yung katotohanan, kapatid. Let us allow God to empower us. Huwag mong hayaan na manatili ka doon sa marami mong mga excuses sa buhay. Allow God to work in your life. Allow God na siya yung masusunod sa buhay mo. Kung dati marami ng pagkakataon, panahon na ikaw lagi ang nasusunod, this time naman si Lord na. Allow the presence of God, allow the power of God, no, to empower us, to empower you. When God calls, He empowers. God will make us able if we make ourselves available. Sabi po yan ng isang pastor. Pwede kang gamitin ng Diyos, maging sino ka man, kung papahintulutan mo siyang gamitin ka niya. Ulitin ko po yan. Pwede kang gamitin ng Diyos, maging sino ka man, kung papahintulutan mo siyang gamitin ka niya. God uses ordinary people to accomplish His purpose sa mundo pong ito. Si Moses, ordinaryong tao lang yun, pero ginamit ng Panginoon. Yung mga disciples ni Jesus, lahat sila mga ordinaryong tao halos. Sino lang yung nakapagtapos doon? Si Matthew, si Judas. Pero karamihan doon sa kanila, walang natapos. Ordinaryong tao, mga mangingisda yung iba sa kanila. Mga makasalanan. Pero ginamit sila ng Panginoon. Ikaw, anong excuse na meron ka? Na baka ang tagal-tagal nang sinabi ng Panginoon, anak, maglingkod ka, paglingkuran mo ako, ipagamit mo sa akin yung talent mo. Pero hindi natin ginagawa because we have so much excuses in our lives. Di tayo nauubusan ng mga excuses. Meron po nagsabi, Jacob was a cheater. Peter had a temper. David had an affair. Noah got drunk. Jonah ran from God. Paul was a murderer. Gideon was insecure. Miriam was a gossip. Martha was a warrior. Thomas was a doubter. Sarah was impatient. Elijah was moody. Moses stuttered. Zacchaeus was short. Abraham was old. Lazarus was dead. Ikaw, ano ang mga excuses mo? Lahat ng binanggit to ng Panginoon, may mga kahinaan sa buhay. But God used them to accomplish His purpose in this world. God wants you to accomplish your purpose in life. Sabi po ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Si Lord ang ating kalakasan. At sa ating mga kahinaan, siya po ang ating lakas. Siya po ang nagpapalakas sa atin. God can't use you. Think again. Kung ang mga taong ito ay ginamit ng Panginoon, ikaw hindi ka kayang gamitin ng Diyos, ano man ang kahinaan mo sa buhay. Alalahanin mo, kapatid, may dalawang pagkatawag tayo sa buhay. First, tinawag ka para maligtas. You are called to be saved. Pangalawa, you are called to serve. Ikaw ay tinawag para maligtas. Pangalawa, ikaw ay tinawag para maglingkod. Tinawag para i-accomplish, tuparin ang iyong layunin sa buhay. Kung hindi mo pa natutupad ang iyong layunin sa buhay, tuparin mo ito, kapatid. Kung hindi mo pa alam, balikan mo ang Diyos, basahin mo ang salita ng Panginoon. Magtanong ka sa mga pastor, mga leader mo. Baka naguguluhan ka, hindi mo alam ang gagawin. Nandyan sila para ikaw ay tulungan, i-guide. Pinadala yan sila ng Panginoon para ikaw ay tulungan na ma-accomplish ang iyong purpose
sa mundo pong ito. Huwag nating hayaan nawa na matapos ang buhay natin sa mundo pong ito na hindi natin natupad ang mga layunin natin sa buhay. Huwag nawa natin hayaan na lumipas yung oras, lumipas yung ating araw, lumipas ang ating edad na hindi natin nagawa ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Kapatid, ikaw ay tinawag para gawin ang layunin mo sa iyong buhay. Sasamahan ka ng Panginoon. Paano mo matupad ang mga layunin mo sa buhay? First, alamin mo ang mga plano ng Diyos. Knowing God's plans. Ano ba ang mga plano ng Panginoon sa iyo? Tanungin mo ang Panginoon, what is your purpose? What is God's plan in your life? Pangalawa, you should have an obedient heart. Sumunod ka. Dapat may puso kang masunurin na kahit hindi mo na gusto yung pinapagawa sa iyo, gagawin mo pa rin. Sa tingin mo gusto ng mga disciples sa pinapagawa sa kanila? Hindi. Sa tingin mo gusto ni Jeremiah yung inuutos sa kanya? Hindi. Sa tingin mo yung mga propeta gusto nila na maging propeta sila, i-announce nila yung mga parusa ng Diyos sa tao? Hindi. Walang may gusto sa kanila. Even si Moses, hindi niya gusto na ilabas na siya yung maglabas ng mga Israelita from the Egypt. Walang may gusto. Pero dahil inutusan sila ng makapangyarihang Diyos, ng Diyos na may gawa at nagbigay sa kanilang buhay, they obeyed without any hesitation, without any complaint. Yes, sa una, they asked, they tend to complain and question God. They wrestled with God. But the end of the day, sumunod pa rin sila sa Panginoon. Because they knew na mas mapapaganda ang kanilang buhay kapag susunod sila ng Panginoon. At mas mapagpala ang kanilang buhay kapag susunod sila sa Panginoon. Kapatid, may pagpapala sa pagsunod, pero may pagpapalo sa pagsuway o hindi pagsunod. We should have an obedient heart. Pangatlo, God's power. God's power. Kaya nga naisin natin mapuspos tayo lagi ng banal na Espiritu. Naisin natin na tayo may bautismuhan sa banal na Espiritu kung hindi pa tayo nabautismuhan. Kailan na nagkaroon ng courage and boldness yung mga disciples to speak the word of God? Nung nabautismuhan sila at napuspos sila ng banal na Espiritu. Kapatid, naisin mo na sumunod sa Panginoon. Gawin ang pinapagawa ng Diyos. Naisin mo na gawin kung ano talaga yung purpose ng buhay mo. God bless you. God bless you. Panginoon, marami pong salamat dahil nagsalita ka muli sa bawat isa sa amin. You know us by name. You know us even sa pinaka-detalye ng amin pong buhay. Kilala mo kami. You know our weaknesses. Pero hinandpick mo kami, Panginoon. Pinili mo kami. Tinawag mo kami para maligtas at tinawag mo kami para iyong gamitin, tuparin ang layunin na nais mo sa amin. Panginoon, marami pong salamat. Dalangin ko ang bawat isa sa gabi pong ito. Kung marami man sa amin ang nagugulumihanan, marami sa amin yung mga minsan nag-worry, nagdududa, at madalas hindi namin natutupad ang pinapagawa mo sa amin because of our worries, mga alalahanin namin sa mga personal naming buhay sa mundo pong ito. Lord, help us to prioritize you, O God. Help us to prioritize yung mga bagay na para sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na bigyan ka ng time sa amin pong buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na matupad ang iyong layunin sa buhay po namin.
matupad namin ang mga pinapagawa mo sa amin, dakilang Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Nawa ang mga kapatid ko na nakikinig sa oras pong ito ay tumimo sa bawat puso namin ang mga salita mong aming napakinggan. At hayaan mo itong bumunga, lumago, at kami, dakilang Diyos, ay magpapagamit sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na ihinto na yung mga excuses. Alisin mo yung lahat ng mga excuses sa buhay po namin. Mga hadlang sa buhay namin para ma-accomplish namin ang mga pinapagawa mo sa amin. Lord, mas higit ang mga plano mo kaysa mga plano namin. Dalangin ko ang bawat isa sa oras pong ito kung may mga pinagdadaanan. Panginoon, i-comfort mo, i-encourage mo yung mga nadi-discourage, yung mga kinakapos. I pray, God, na ikaw, Panginoon, ang mag-supply sa kanila pong mga pangangailangan. Yung mga bilihin na tumataas at kadalasan, Panginoon, ay hindi po sapat. Maaari yung iba po sa amin, yung mga income. Pero Lord, naniniwala kami na kaya mong i-multiply ang amin pong mga sinasahod. Basta kami ay mananatiling sumusunod at nagtatapat sa iyo, mananatiling gumagawa ng tama. Panginoon, mayroon kang sariling ekonomiya at mayroon kang sariling kaparaanan para mapagpala ang iyong mga anak. Panginoon, dalangin ko, pagpalain mo ang mga anak mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga trabaho ng mga anak mo, ang mga negosyo, ang lahat ng mga pinagkukunan namin ng income, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang mga gawa ng mga anak mo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Patuloy din po kayo, Panginoon. Dalangin namin na magpagaling ng lahat ng mga kapatid namin, kapamilya namin, na mga may sakit sa oras pong ito. In the name of Jesus. Panginoon, tulungan mo sila na mabawasan man lang ang pain ngayon na nararamdaman nila. At dalangin namin ang lubusang kagalingan na nagmumula sa iyo. Thank you so much, God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po muna kayong umalis. Meron lang tayong announcement. Tayo na po ay mananalangin sa pangwakas nating panalangin. Panginoon, nagsalita ka na sa amin muli. Sinabi mo na sa amin ang mga dapat naming gawin, na sa amin na lang ito kung susundin namin ang iyong salita o hindi. Salamat o Diyos sa salita mong ito. Panginoon, patuloy nawa ito na silyuhan mo sa aming mga puso at ipaalala mo lagi sa amin na kailangan namin itong isabuhay, Panginoon, ang aming napakinggan sa gabi pong ito. Mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, ang patuloy na pagsama at pag-aaliw ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Have a good night sa bawat isa po sa inyo.